sa ating mga balita, hinimok ni Pangulo Aquino ang mga sundalo ng bansa na ipagpatuloy ang maayos na serbisyo sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa ika-68 anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark Field, Pampanga. Dito tiniyak ni Pangulong Aquino ang patuloy na pagsusulong ng modernisasyon ng AFP para sa pagtugon ng peace and order, kalamidad at seguridad ng teritoryo. Siniguro rin ng Pangulo ang pagtutuon ng administrasyon sa kapakanan. May ulat si Rocky Ignacio. Inatasan at hinamon ni Pangulo Aquino ang mga sundalo na panatilihin ang pagtahak sa matuwid na landas. Pinangunahan ni Pangulo Aquino ang 68th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Clark Field, Pampanga. Git pa ng Pangulo sa ilang taon ng kanyang pamumuno na bigyan daan ng matagal na dapat modernisasyon sa sandatahan lakas ng Pilipinas dahil sa reforma. Malinaw po, mayroon ng gobyernong tunay na nagmamalasakit sa mga kawal natin kumakalinga sa mga mamayan. Sa nalalabing panahon natin sa pwesto, makakaasa kayong hindi magbabaliw ang suporta natin sa inyong hanay. Dodoblehin pa natin ang pagsisikap. Mabilis pa ang paghubog natin sa isang hubungin papawid na talagang may pagmamalaki ng ating mga boss ngayon at ng mga susunod pang henerasyon. Ang atas at hamon ko naman sa inyo. Sa bawat sangandaan, manatili kayong tumatak sa landas na tama at makatwiran. Patuloy kayong maging tagapagtanggol ng ating lipunan. Dahil dito, tinyak ni Pangulo Aquino ang pagpapalakas pa ng puwersa ng Philippine Air Force para sa pagtugon sa peace and order, kalamidad at seguridad ng mga teritoryo. Ayon sa Pangulo, dahil sa reforma at masinop na paggamit ng pondo ng bayan, magkakaroon ng bagong mga eroplano, helicopter, na matagal na umanong napabayaan ng nakaraang administrasyon. Sa December darating ang unang mga air assets na nabili ng Pilipinas. Ang dating nag-iisang C-130 natin, ngayon 3 na at nasa proseso tayo ng pagdagdag ng 2 pang unit para lalong palakasin ang inyong heavy lift capability. Natanggap na rin ninyo ang una sa 3 binili nating CASA C-295 medium lift transports at 2 bagong Bell 412. Nakatakda din dumating ang 2 pang units ng C-295, 2 C-212 light lift transports at 6 pang Bell 412 combat utility helicopters. Dagdag pa rito, mayroon din tayong nakapilang air support aircraft na lalo magpapalawig sa kakayahan ninyong magsagawa ng iba't ibang operasyon sa ating bansa. Sa Disyembre naman, matatanggap na ninyo ang unang 2 unit sa ating mga SA FA-50 lead-in fighter trainer jets na binili natin mula sa South Korea. Nitong ang Hunyo, matagumpay na naisagawa ang maiden flight ng unang FA-50 unit na binili natin. Malapit na nga pong mag-take off sa sarili nating airbase ang fighter jets na ito, na inaasahang higit na maglilinang sa kakayahan nating pangalagaan ng ating teritoryo. Bukod sa pagkakalob ng bagong kagamitan, nakatuon pa rin administrasyon sa kapakanan ng mga sundalo katulad ng pagkakaloob ng sariling tahanan. Di nga lang pagbili at pag-upgrade sa mga kagamitan para sa inyong mga misyon ang tinututukan natin. Tinutugunan din ng inyong gobyerno ang iba pang pangangailangan ng ating uniformadong hanay. Sa ilalim po ng Phase 1 at Phase 2 ng housing program natin para sa ating mga uniformadong hanay, nakapagpatayo na tayo ng 52,641 units ng bahay. 6,400 units dito ang nakalaan para sa ating hukbong hipapawid. Dahil din ang tinasa natin subsistence allowance para sa AP at maging ang pagbili ng mga angkop na kasuotan ng Air Force. May tema na matatag na bagwis, dangal ng bayan, lakas ng sambayanan, 14 na natatanging miyembro ng Air Force ang pinarangalan ng Pangulo. Ipinakita sa okasyon o sa tinaguriang Capability Parade ang kakayahan ng Air Force sa pagganap sa kanilang tungkulin. Ang 710 Special Operations Wing na nagkaroon ng bagong communications bands na kadalasang ginagamit sa remote areas para sa pagpapatupad ng air missions pati na ang pagganap sa humanitarian at disaster relief operations. Ang 505th Search and Rescue Group ang Humanitarian Assistance at Disaster Response Unit ng Armed Forces of the Philippines at kilala rin bilang Angels ng Philippine Air Force. May newly divers on unit na capable na mag-perform ng deep underwater search and retrieval pati na rin ang water surface search and rescue sa panahon ng pagbaha at sea emergencies gamit ang rubber boats at iba pang search and rescue equipment. Mayroon rin collapse structure search and rescue capability na handa nang i-deploy bilang paghahanda sa iba pang uri ng sakuna katulad ng lindol, landslide at iba pa. Ito ang huling Air Force anniversary na dinaluhan ng Pangulo kaya umaasa ito na mabibigyang halaga ang mabuting pamana ng kanyang administrasyon. Ito na po
ang huling anibersaryo ng ating hukbong himpapawid na dadalohan ko bilang inyong Commander-in-Chief. 1 taon mula ngayon, ako sa buhay pribado. Kaya sa pagharap ko sa inyo, mainam na balikan natin ang panatang binitawan ko. Ipamana ang isang Pilipinas na di hamak na mas maganda kaysa sa aking tinatnan. Patunay ang matatagumpay nating reforma sa hukbong himpapawid at sa buong sandatahang lakas na tumututo tayo sa ating salita. Naalala ko nga ang sinabi ng isang bagong graduate ng Philippine Military Academy nitong taon. At sabi niya po sa akin, salamat daw at yung ating Air Force hindi na lang puro air kundi talagang meron na rin force. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Clarkfield, Pampanga.